Naku po mga kababayan, matindi po itong ipapahayag ni Ka Eric Celes mga kababayan tungkol nga sa nangyayari dito sa ating bansa. Talagang matindi na po ang nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Sabi niya, palusong na sa bangin ng malalim na krisis ang buong bansa. Marcos Jr. walang pakialam. Ayan po yung kanyang title mga kababayan dito sa kanyang vlog mga kababayan. So panoorin natin kung bakit nabanggit ito ni Ka Eric. Pero totoo naman talaga mga kababayan, talagang palusong na sa bangin ng malalim na krisis ang buong bansa. Kaya talagang nakakalungkot. Kaya panoorin natin to sabay-sabay. Yan. Mga kababayan, sa oras na ito ay bibigyan po natin ng pagpapaliwanag itong nangyayari sa malala na pagkalugmok ng politika na nagdudulot ngayon ng paglubha ng ating ekonomiya. Una, ang ating value ng peso versus dollar almost mahigit na po sa 62 pesos ang average nito na movement sa money market. At ang ibig sabihin niyan, mula sa 59, halos 3 pesos, no? 3 pesos ang idinagdag sa ating pagkabawas. Ang malaking epekto, ang ating utang na binabayaran, we're paying our foreign debt by dollars. Ang ating importasyon ng mga langis by dollars din po yan, mga kababayan. So, napakalaki ng epekto nito sapagkat mas lalong tumataas ang ating interes sa utang. Right now, ang ating average na binabayad taon-taon sa mga utang ng gobyerno ni Marcos ay hindi bababa sa 2 trillion pesos every year. So, kung ang budget natin is around 6.7 trillion pesos, ang mahigit 2 trillion pesos niyan napupunta sa pagbayad ng utang o tinatawag na debt servicing. Wala pong return of investment yan, mga kababayan. Kaya umuutang tayo at umuutang dahil ninanakaw at ninanakaw, tapos tatabunan ng utang. At ang utang na ito ay ipapabalikat o ipapakarga sa mga mamamayang Pilipino. So that's around 30% ng ating kabuuang budget ay nakatalaga lamang sa automatic debt appropriation o yung ADA, automatic debt appropriation. Kaya, imbis na ang budget natin ay 6.7 trillion ang aktual na gagamitin, mga 4.7 trillion lang ang maiiwan. At mula dyan, nanakawin pa ito ng mga kawatan na politiko. Siyempre, lalo na sa panahon ni Marcos na naging laganap at malakasan ang pangungurakot. So, mabigat ang overall impact nito sa ekonomiya. Kaya naman ito tinalakay natin sapagkat nagbigay na po ng babala ang World Bank na sa kaguluhan ng politika ni Marcos ngayon. Siyang nagpapagulo nito kasi ginagamit niya lahat. Batas, institusyon, at mga ahensya ng gobyerno para durugin ang mga lehitimo na political critics and political opposition sa kanya. 'Di ba? Ngayon, ang epekto sa kabuuan sa loob lamang ng halos 4 na taon na umupo sa kapangyarihan itong gobyerno ni Marcos Jr., umabot na po sa 5 trillion pesos ang kabuuang naidagdag na utang sa bansa. At wala naman solid na pagbalik o benepisyo sa paglago at paglakas ng ating mga ekonomiya. Ang ating agrikultura ay nananatili pong lugmok at lagapak. Tayo ay net importer ng bigas. We are a very traditionally, tayo po ay agricultural or agrarian economy. Pero tayo ay nag-i-import ng ating bigas dahil po mababa at gumagapang ang rice production. Ang ating mga konsumo sa pagkain ay ini-import halos, pati ang kakulangan sa ating isda dahil sa palpak na mga fishery program ng gobyerno, iniaangkat pa rin natin. Malaki po ang epekto niyan and we do not have even
yung seryoso na pagdevelop ng basic industries. Yung manufacturing sector natin, lagapak pa rin. At karamihan ng mga investor sa manufacturing and processing na pupunta sa ibang mga bansa na karatig sa ating rehiyon. For example, napupunta sa Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam, mga kababayan. Yan ay pagpapakita na napag-iiwanan ang ating bansa dahil nalulugmok tayo sa ekonomiya. Hindi naman pwedeng isisi ito kay Sara Duterte because she is not the president. Ang head of government po at ang head of state ay si Marcos. At his disposal po ang tamang direksyon, ang tamang kumpas, at ang tamang pamumuno dapat para sa kung saan dadalhin ang patakaran ng gobyerno. So one immediate impact ng negatibo nitong away politika na inilulunsad ni Marcos laban sa mga Duterte political camp at mga kaalyado dito, kagaya ng kanyang panunulsol ng pananabutay sa nangyayari sa Senado, ang todo epekto nito sa ating ekonomiya. So lugmok po ang value ng peso, ang epekto po niyan, nawawalan siya ng purchasing power. So ang dati mong 100 pesos na pwedeng bumili ng around Choose from thousands of realistic voices to use in your content. Change the way you record 70 pesos na value ay magiging 60 or 50 pesos na lang. Halos kalahati na lang. Sa totoong value ng 100 pesos ang maibibili mo sa merkado. Kaya naman, lumalawak po ang tinatawag na self-rated poverty and self-rated hunger or involuntary hunger. At nagpapakita naman sa mga datos na ito na 58% ng mga Pilipino sa loob po ng unang quarter nitong taon ang nakakaranas ng kagutuman. Meaning, hindi makakakompleto ng pagkain nila 3 beses sa isang araw or isang kahig, isang tuka. If we have around an estimated of 118 million people, 58% niyan, mga kababayan, ay umaabot sa mga almost 65 million Filipinos or more ang nakakaranas po ng hindi regular at hindi panatag na source ng pagkain. At ang unang tinatamaan niyan, mga kabataan, no, ang paglawak ng malnutrisyon sa kabataan ay tumataas din. Lahat ng ito walang pakialam si Marcos na umaabot sa 58% ang self-rated poverty at ang involuntary hunger sa Pilipinas. Karamihan ng tinatamaan po niyan, mga urban poor na mga pamilya. Mga mamamayan na nabubuhay po sa kahirapan, sa kanayunan, mga tribong pamayanan, at pati na rin po ang mga manggagawa na ang kanilang survival, nagtatrabaho sila para lang mabuhay para sa susunod na araw. Na kapag tinamaan sila ng baha, trahedya sa bagyo, o kaya kalamidad kagaya ng lindol, o kaya man lang ay umabsent sila dahil sa karamdaman nila, talagang lagapak ang buhay nila sa buong pamilya. And we have right now more than 3 million jobless Filipinos sa ating labor force. So makita natin ang buong picture, mga kababayan. Kalunos-lunos po ang kalagayan ng ekonomiya. At samantalang ang bangayan ng mga politiko ni Marcos at ang kanilang inaasikaso ay kung papaano po mapapatalsik sa kapangyarihan niya na inihalal ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Naghahanda na po ang mga alipores at asong ulol ni Marcos mula sa House of Representatives para sa gagawin nilang pre-trial conference di umano sa Senado. At ang nagpatawag nito ay si Sherwin Gatchalian, ang tinatawag na assuming and acting-actingan feeling Senate President. Dahil bogus po ang kanyang pagkakatalaga bilang acting Senate President dahil walang malinaw na pagsunod sa saligang batas in terms of requirement of quorum and in terms of the requirement of Senate majority number. Ayun. So, instead na asikasuhin ang mga pagharap sa pangangailangang kabuhayan, pang-ekonomiya at mga idinulot na pananalanta ng kalamidad sa Mindanao ng 7.8 magnitude na lindol, ang pinag-uusapan nila ngayon
ay kung papaano mapapatalsik hindi lamang si Sara Duterte, kundi pati na si Senator Alan Peter Cayetano. In fact, si Senator Alan Peter Cayetano is a revelation. Hindi natin akalain na siya ay kayang manindigan at matatag ang kalooban upang harapin ang pressure, ang intimidation, ang bullying, ang panggigipit at mga pagtapak at pagyurak sa dignidad ng Senado na kanyang pinagtatanggol. Samantalang ang mga kasama niya ay mga nagiging tuta at mga utusan na lamang ni Marcos. Lalo na po itong grupo nila Tito Soto, nila Gatchalian, nila Lacson, at pati na po itong duwag na nagtraidor na si Chis Escudero, na inuna niya lang ang kanyang sariling kapakanan at sariling benepisyo. Ngayon, ang ekonomiya ng buong bansa, sabi ng World Bank, ay papunta sa indicator ng pagdausdos at pagkalulong sa utang. Lulong na nga ang presidente ayon sa kanyang kapatid. Alam niyo na kung saan siya nalululong. Lulong pa sa kahirapan at pagkalugmok ang ating buong bansa. At ang malaking epekto nito, mayroon tayong mga humigit kumulang mga kababayan, 10 taon na hahabulin para maibangon itong ating ekonomiya, at may 2 taon pa na titiisin natin sa ilalim nitong very incompetent, failed leader at walang direksyong tama at puro lamang maruming laro sa politika ang inuuna, at ang pangungunyapit sa kapangyarihan at ang pagpapatuloy ng panunumbalik ng korupsyon. These are the evil indicators na nakikita po ng World Bank. That even the International Monetary Fund ay nagbabala na rin, mga kababayan. Ito yung Financial Review and Policy Group, no, sa mga bansa na mga nagde-develop o nagsusumikap na mapanatag at mapaunlad ang kanilang mga ekonomiya. Itong IMF ay nagbabala na delikado itong pagkawala o hindi maipaliwanag ng mga pondo mula sa public fund natin, na ngayon ay hinahanap na. Halimbawa, itong 250 billion pesos or 500 billion pesos ba ang pondo na italaga mula sa public fund dito sa Maharlika Diskarte Fund ni Marcos. Magkano ba talaga? I ain't got no limit, yeah, that's right. Yeah, I'm limitless. I ain't got no limit, yeah, that's right. Kasi walang audit report, wala din pong transparency update kung ang Maharlika Diskarte Fund 250 billion pesos ba o 500 billion pesos. Pero ang sigurado tayo, mayroong pumasok na pondo na kinuha nila dito sa Land Bank of the Philippines na 50 billion at sa Development Bank of the Philippines na 75 billion. Ang iba ay tinipon nila Marcos at inilagay mula sa Central Bank at iba pang savings ng gobyerno. Ngayon ang tanong, mag-4 na taon na si Marcos sa kapangyarihan niya, walang malinaw na update kung anong nangyari sa Maharlika Diskarte Fund. Pasimuno nito si Marcos at sila Romualdez. Ito pa ang hinahanap ngayon ng World Bank at ng IMF. Ano ang nangyari po sa Philippine Deposit Insurance Corporation na savings fund para sana hindi matamaan ng krisis ng bank run o pag-collapse ng ekonomiya ang maraming mga bangko, para maproteksyonan kahit papaano mabigyan po ng insurance protection ang mga depositors. 117 billion pesos po ito, mga kababayan. At ito ang malala. Ano ang nangyari sa worth 129 billion pesos na pinagbintahan ng Central Bank ng gold ng Pilipinas? Saan ito napunta? Saan ito ginamit? At iyan ang punto de vista na binunyag ni Congressman Leandro, not Sandro. Si Sandro Marcos sa mga flood control at mga insertions po yan, ano? Na hindi niya maipaliwanag ang mga proyekto niya, wala pang 1 taon, wasak na at warat na sa Ilocos Norte. Si Congressman Leandro Libeste, sinasabi niya na itong si Executive Secretary Ralph Recto ay ginagamit ni Marcos bilang Finance Secretary. Puro kabulastugan sa ekonomiya ang idinulot nito. Si Mr. Vatman
at pinagkakatiwalaan ni Marcos Vatman dahil tagapagpatupad ito ng panghataw at panglatigo na buwis laban sa mamamayang Pilipino, like value-added tax, expanded value-added tax, at iba pa. So itong si Vatman, nang siya ang Finance Secretary ni Marcos Jr., puro nangyari itong mga binabanggit natin. Lalo pa ang pagkakadeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pagkuha nila Marcos at Ralph Recto at least ng 60 billion pesos mula sa pundo ng PhilHealth. Short of saying, it was an outright robbery of the government mula sa pundo na dapat ay nakatalaga sa pangangalaga sa policy and health insurance ng mga mamamayang Pilipino, na dapat hindi sila mabigatan ng sobra sa mga hospital bills and medical needs nila, kaya may PhilHealth, Universal Healthcare Law yan. Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng gamitin sa ibang purpose. Subalit ginamit ito at ang isang pinaggamitan nito ay flood control. At idineklara ito ng Korte Suprema na dapat ibalik, pero ang ginawa nila Marcos, hindi po ibinalik, kundi ipinakarga sa taong bayan at inilusot sa budget for 2026. Meaning, nawala na ang 60 billion, pinakarga pa at pinabayaran sa taong bayan. Yan ang isa sa mga mabibigat na krimen ni Marcos at nila Ralph Recto that even the Supreme Court rejected yung sinasabi nilang ginamit ito para ipatapos ang mga hindi natapos na mga proyekto sa tulay, ang mga kalsada. Sinagot sila ng Korte Suprema, that is not the intention of this fund. Hindi dapat yan gamitin, mali at wala yan sa saligang batas. Ibalik nyo. And besides, sinabi ng Korte Suprema, during the oral arguments, may nakatalagang mga pondo para sa infrastructure projects. Bakit hindi doon gamitin? At bakit nawala yung mga pondo na yon ay kukunin nyo sa insurance ng PhilHealth na para sa mga mamamayan? Bakit hindi habulin ang mga nangurakot doon sa pondo na nakatalaga sana sa infrastructure projects? Sa kabuuan po, yan ang nakita natin. Inilugmok at inilagay ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kasama itong asawa ni Marcos na very pakialamera sa mga nangyayari sa gobyerno. Itinuturo siya itong mga pangbablackmail at pananakot sa mga senador ng kaso gamit ang ombudsman para sila ay tumiklop at lumuhod at sila ay iwanan nila ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano na hindi nadidiktahan at nakokontrol ni Marcos. Ayun. So, sa kabuuan po, kapag hindi bumaliktad o nagbago ang direksyon ng gobyernong ito ni Marcos, ang sigurado tayo, malulugmok ng tuluyan ang buong bansa at ang ating ekonomiya ay patungo po sa malalim na bangin ng krisis. At Meet Devoto AI, the photo editing software that everyone's talking about. ang ginagawa ni Marcos ay kanyang inilalagay ang sisi sa mga Duterte. May mga rally daw, magulo ang gobyerno dahil may mga gustong magpatalsik sa kanya. At may mga senador na nangingialam para guluhin daw ang ating politika. Yan po ang psychology ng mga baluktot ang pananaw dahil wala sa wastong katinuan. Alam ng taong bayan po na ang kaguluhan sa politika at lumubha at lumalim ito, hindi lamang nang maghiwalay ng landas ang Duterte at ang Marcos-Romualdez Alliance, kung hindi lumala ito ng tudo, maliban sa pag-atake tudo upang durugin at mapalayas sa poder niyang ibinigay ng taong bayan, si Vice President Sara Duterte, ang ginawa ni Marcos ay ipinadukot pa nila si former President Rodrigo Duterte na lalo pong nagpalalim ng sugat ng hidwaan at pagkakawatak-watak sa politika at sa relasyon sa politika ng ating mga opisyal ng gobyerno. Lalo pa ang mga supporters ng naturang grupo. Mas lumala at lumawak po ang naturang hidwaan dahil
takot na takot si Marcos na mananatili si Rodrigo Duterte sa Pilipinas with a very strong influence among the people, pinadukot at ginamit itong bugos at nakakaduda na mga uri ng maniobra sa ICC kagaya ng pagpapalabas ng mga arrest orders na ito. Na ngayon ay nailalantad, may elemento ng panunuhol, may elemento ng pagtataksil, orchestrated by Marcos at ng kanyang mga tauhan. Partikular, itong kanyang special operator na si Sunny Boy, the Big Joke Trillanes. Ngayon, dahil doon natutok si Marcos sa kanyang pagwasak sa mga Duterte, mas lalo pong lumawak ang krisis sa ekonomiya at kabuhayan. At ngayon, nararamdaman ito ng mamamayang Pilipino. Hindi na po kayang isurvive ng mga Pilipino ang sobrang mahal ng bilihin sa pagkain, araw-araw, mga basic consumption, at pati na po ang mga bayarin sa kuryente, sa tubig, at mga pag-survive sa araw-araw na pangangailangan sa transportasyon. Lalo pa kung may mga estudyante, talagang gumagapang po araw-araw ang bawat ordinaryong pamilyang Pilipino na naghihirap. At yan ay walang ibang sisingilin, kundi ang puro kapalpakan, puro kabulukan at puro kakurakutan ang naganap sa 4 na taon ni Marcos Jr. At yan ang katotohanan na hindi natin pwedeng talikuran at magpikit mata na lamang tayo. Sana po makita yan ni Vice President Sara Duterte ang ganyang kalugmok na kalagayan ng mamamayan. Kailangan pong panindigan natin ang mamamayan at pangunahan ang panawagan, it's time for Marcos to go now. Unless we will see the overall situation of the country and the entire condition ng ating buong bansa at ng buong ekonomiya lalo na, ay patungo tayo sa pagkahulog sa bangin, patungo sa malalim na butas at hukay ng kahirapan at kaguluhan. Sana po, nakapagbigay tayo ng pananaw that the source of the economic problem and debacles, ang paglubat, paglalim ng ating ekonomiyang problema, kabuhayan, at kagipitan ng mga mamamayang Pilipino ay pinapalubha nitong walang kwenta at very gahaman na uri ng laro ng politika nila Marcos at ng pangungurakot at abuso nila sa poder. Kaya lumalala at lumalawak ang paglugmok ng ekonomiya na ikinasasadlak ng milyong-milyong mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa po'y nakapagbigay tayo ng pananaw kung bakit it is the failed leadership of a failure of government na nangyari sa ilalim ni Marcos, kung bakit tayo dapat umahon sa hukay na ito. By transforming and reforming the government, not overthrowing the government, but rather changing the leadership in a way na nakabatay sa ating mga karapatan sa malaya at mapayapa, ngunit malinaw na paghahayag ng panawagan sa pagbabago sa pamunuan ng gobyerno. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay! Ayun po mga kababayan, matindi pong pahayag ni Ka Eric, no? So, kung nagustuhan nyo po yung kanyang pahayag, pwede po kayo mag-comment, pwede rin kayo mag-like sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din mga kababayan ng ating YouTube channel. Ayan. Thank you po, hanggang dito na lang po.